yan, art appreciation, halo-halo pag Gen Ed. Kaya nakalagay Gen Ed Math kasi mathematics lang. Sir sabi, not good if mag-review ng ganito. Math lang po din. Oo, math lang. Ang laki pero sa CBRC. Depende kung ano yung ano mo. Ano matawag doon? Okay, let's answer this one. Sagot reveal CBRC. Hindi pwede. Students are girls. So, pwede mong gamitin yung PBRT. Paborito. No? Pabor. No? Pabor. Sabihin to, percentage. Nung nga naghahanap ng percentage kanina. Percentage. Base. Rate. Okay? So, sabi niya, 40%. No? Ano yung percent? Ito yun. Gagawin mo lang siyang decimal. I-decimal mo yan, yung 40%. Magiging 1 to magiging 0.4. No? So, ano ba yung 0.4 na yan? Sino nire-represent niya? Girls. If there are 18 boys, how many students are there in total? No? So, pwede mong gamitin yan. Konti na lang, no? Last 5 items na lang, no? 2 hours na pala, no? So, ito, 0.4. Ano nire-represent niyan? Girls. Okay? So, ngayon, boys lang pala yung given sa atin. Baguhin mo pala. Bakit ba baguhin, sir, yung percent? Kasi boys lang yung given sa atin. So, kailangan, kasi meron tayong value nito. Ano ba yung percentage na yung part? Ito naman yung whole. Ngayon, meron ka ditong rate ng girls nga lang. No? So, kung 40% yung girls, ilan yung boys? Ay di 60%. No? So, gagawin mo, imbis na 40% yung gagamitin mo, yung 60% yung gagamitin mo. So, magiging 0.6. No? So, yung magiging rate mo rito, 0.6. Ano nire-represent niyan? Boys. Boys yung nire-represent niya 60%. Okay? Nang ilan? Nung kabuuan or nung total. Which is yung hinahanap natin. Ngayon, yung percent na yon, yung part na yon, so, ilan daw yung 60% na yan? Yun yung 18. Kaya ilalagay mo rito 18. Para diretso mo na agad makuha. Kasi, hindi natin pwede gamitin yung 40% na to dahil boys yung given natin. No? Hindi natin ma-apply. So, gawin mo, divide mo na sila ngayon ng 0.6. Divide mo ng 0.6. So, yung magiging B ko is move ka isa rito, move ka rin isa. No? So, 6, 180. Ilang 6 makukuha ko sa 18? 3. Multiply mo, magiging 18, 0, 30. No? Very good, no? So, pinaliwanag ko lang kung paano kasi, syempre, hindi naman ganun lahat. Kasi bilis. Aling Lucre, thank you po sa baset 5 fire na. Thank you po, no? Thank you. Isang heart me. Wow. Thank you. Dami nag-send sa atin ngayon. Yung mga go-follow sa atin, pwedeng kunin na lang 60 ng nasa choices if tumama sa 60. Yeah, pwede yun. Okay. Kung meron kayong shortcut, pwede rin yun, no? Okay. Ito lang naman itinuturo ko is yung parang basic kasi to, no? Parang yung teacher ninyo, hindi naman kayo agad tuturuan doon ng pagkuha ng fraction, no? Ng choices agad, no? Kaya papapansin nyo, dalawa, no? Dalawang method, 3 method tayo, no? Geometric sequence the first terms of 3 and a common ratio of 2. What is the 6th term? Po ang math sa LET exam. Minsan iba-iba. No, minsan merong depende lang, no? Minsan 10, minsan 20, depende. 10 to 20 items. Yung Gen Ed Math, Uy, thank you po, no? Sa pasend po, no? Thank you, ano, New Star. Wow, thank you po. New Live Star. Mamay saya, thank you po sa pa Rose, no? Maraming salamat po. Ang dami nanonood sa atin, 500 pa din. Dito lang, no? Sa gilid-gilid lang. Nakuha natin. Okay? Next. Ano sagot dito? Wala pa nagsasagot, Bakit mahirap ba to? Geometric sequence? O nasindak na kayo ng geometric sequence? Pag nakabasa ba kayo ng geometric sequence, hinuhulaan na natin yan? Yes, hulaan na natin. Charing! Nagsagot na ako. Isa ba? Sir Pao? Ayun, 96. Lumabas nga ako. Natabunan nung ni ma'am. 96, 96A. Okay. Let's answer this one. Pag sinabi natin geometric,
geometric, sequence, sequence yan, pero geometric. Ibig sabihin nagmo-multiply ka. Halimbawa, first digit ko 1, 2, 4, 8, tapos 16. Ibig sabihin yan, hindi ako nag-a-add lang. Kasi kung nag-a-add ako, dapat, kung anong in-add ko dito, 1, dapat 1 din to, magiging 3 dapat. Kaso nga lang, hindi siya. Kasi ang ginagawa ko doon, sa unang term, nag-multiply ako dito ng 2, nag-multiply ako dito ng 2, nag-multiply ako dito ng 2, nag-multiply ako dito ng 2. So, ibig sabihin yan, geometric siya na ang ratio is 2. Very good, Sir Dan, no? Ganyan siya. Ibig sabihin ng geometric, nagmo-multiply ka or nagde-divide. Bakit nagde-divide, sir? Kasi kunyari, 5, 50. Pwede rin siyang nagiging, kunyari, divide ko ng 5, magiging 10, 2, 2/5. Ito naman is, pwede rin yan kasi nagdi-divide ako ng ilan? Nagdi-divide ako ng 5. Divide ko ng 5, divide ko ng 5, divide ko ng 5. Diba? Ganun siya. Addition sa... Yes, tama yun. Das Maria sa... Okay? Kaso nga lang, pag engineering ka, hindi mo naman pwedeng yan lang gagamitin mo eh. Kunyari, addition, subtraction, division, percentage lang yan magagamit sa totoong buhay. E paano kung doctor ka? Paano kung engineer ka? Diba? Depende kung anong profession mo, ano? Okay? Misa nga, hindi mo pa kailangan yan eh. Diba? Yung mga namamalimos man sa gilid, hindi mo naman yan nagkukwenta eh. Diba? Basta meron siyang pera, okay na yun. Diba? So, minsan hindi niya kailangan yung percentage, no? Depende kung anong level lang ang gusto mong aralin, ano? Okay? So, ayun na siya. Geometric na, no? Geometric. So, ako, advice ko, kung ayaw nyo mag-memorize ng geometric, pwede tayo mag-manual. Diba? Paano yung manual, sir? Ito yan siya. Tinan mo, ha? First term mo, ano daw? 3. Common ratio mo, 2. Eh di mag-multiply ka ng 2. 6 times 2. 12 times 2. 24 times 2. 48 times 2. 96. Hindi ka na nag-memorize. Kinumpit mo na lang. Depende kung sino yung lilimos, ano? Kung sindikato, baka gano'n. Nagets ba? Ito, susunod. Math in a modern world. Ginawa ko lang to, hindi naman ko lang to para sa reference sa kaibigan ko. Actually, basic lang din to eh. No? Pero dito merong ano siya, oh. Merong NAND gate, oh. May binary. Actually, parang naturo ko na to nung ano eh. Naturo ko na to, nagturo ako ng college algebra nung nakaraan. Ito yun, math in the modern world, di ba? So, yun lang siya. Pero kung ayaw nyo naman gamitin yan, ito formula nyan. May formula tayo dyan, syempre, no? Hindi mo tayo puro shortcut lang, no? Formula, ano formula? N term or yung last term is equals to first term, r raised to n minus 1. Ngayon, ano yung last term mo? 6 term, hinahanap yun. Ito, substitute mo. A to the 6, meaning 6 term. Ano first term mo? 3. Okay, ano ratio mo? 2. Tapos, ito, 6. Tapos ito, magiging ilan? Magiging minus 1 pa din. So, a sub 6 equals 3 times 6 minus 1, 2 raised to 5. Ayun na siya ngayon, di ba? Ngayon, yung 2 to the 5, parang 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Ilan yan? 4, 8, 16, 32. Times 96. O, times 3, sorry. Magiging 96. Okay? Yes. Ha? Hindi ko rin alam eh. Yan. Okay, letter A. Find the sum of all interior angles in of ano nagon. Mabilis ba? Hindi, mabilis. Pangalawa na nga yun eh. Ay. Number 28, ito? Ito? Minsan naliligaw yung mga tanong na yan, ano? Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Welcome dito sa ating live, no? Makulit si Sir Doc ninyo. Lagi tayo nagla-live. Okay? So, meron tayong formula. Anong formula natin? Ang formula natin is
Ano yun? Formula ng interior angle yung kanina. Ayan yung pangalan nun, yung 180 times n minus 2, no? So, 180 times, ilan yun? 9-sided. Lalagay mo lang dito yung n. Kasi ito, yung sides. Okay? So, magiging 9 minus 2, magiging 7. Tapos, 180. Multiply mo lang. Saan nanggaling to? Formula yan. No? Formula. Ang alin? Ito. Sum of interior angles of a polygon. No? Ibig sabihin, iba-iba. Hindi lang sa 9-sided. No? Kung ilang side, lalagay mo lang dito. So, 0, 6, 5, 1, 2, 60. Letter B. Na? So, next. Last two items, no? Letter B. Very good. Last two items na lang, no? Ito, diagonal of a square is 10 square root of 2 cm. What's the area of the square? Malapit. Madali lang to. Kayang-kaya to. No? Thank you sa mga nagpapalo sa atin. No? May nagpapalo. Very good, very good. Ay, pa-SS. Ito. SS muna daw. Nag-SS, ha? 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Follow nyo lang to, marami kayong matututunan, no? Huwag yung mag-alala yung mga may mga dumadaan dito na, alam mo na minsan hindi natin sila papansinin, bigla na lang hindi makakapanood at hindi makakapag-comment, na? Every what time po kayo nagla-live? Na 9? Na bukas may live tayo, pipili lang tayo, anong oras ba? Ano bang lakad ko bukas? Basta gabi lang tayo, 9, 10, 11, 12, or 1 AM, yung start. Ha? Pili lang kayo dyan. Sabi niyo, sir, masyado namang gabi. Nanonood ako ng live, alas 3, no? Alas 2, nanonood ako. Alam niyo, ang dami naming nanonood, no? Alam niyo kung ano pinapanood namin, yung mga nagpapatugtog. No? Kala niyo, nanonood ako ng mga nagla-live. Sabay-sabay kami nanonood. Ang dami natin dyan, no? Kala niyo, ganitong oras lang, okay na yan. Tapos matulog na. Sabi niyo, matutulog na kayo. Hindi pa, di ba? Oh. Nanonood tayo pare-pareho. Oh. Kala niyo, yung mga nagpapatugtog, yung mga nagigitara. Oh. Ako, nag-i-scroll ako dito eh. No? Solve na natin. Yeah, very good, sorry. Okay? Ay, ang ganda naman ng square ko. Ang galing ko dun Square root of 10 square root of 2. Okay? Ang ganda na. 10 square root of 2 daw. Ngayon, kung hindi mo yan memorize yung formula natin, madali lang kunin. Ito 10, ito 10. Kung alam mo yung triangle na right triangle na meron 45, 45, 90. Ito kasi ay 90. Ito kasi 45, ito 40. Bakit, sir? Kasi 90, 90, 90. Ang property ni square, pagka naggawa ka ng diagonal dyan, yung angle dito, mahahati sa gitna, magiging 45. Ngayon, para sa naman yung 45, 45, sir? Sabi kasi nung, ano ba yan, theorem ba yan, o postulate, kung ano man yan siya, hindi ko alam kung ano na siya. Basta 45, 45, 90. Kung ito S mo, sukat ng side mo yung gilid na yan, ang sukat ng diagonal mo, or yung hypotenuse mo is square root of S square root of 2. Bakit, sir? O, testingin mo, tawag dito, i-Pythagorean theorem mo. Ano ba Pythagorean theorem? A squared plus B squared equals C squared. Ano ba yan? S squared plus S squared equals C squared. Diba? So, S squared plus S squared magiging 2S squared. Magiging equal siya sa C squared. Square root ko, makakancel na. So, C is equal to, yung S makakawala, tapos magiging square root of 2. So, ganyan siya kinuha. Hypotenuse. Ba't naligaw ko dito? Yan, mga gusto matuto, no? So, yun yung ating, dyan galing yan, yung 45, 45, 90. Dyan siya galing, no? So, kung memorize mo to, alam mo agad to, na 10 yan, 10 yan. Kung hindi, may gagawin tayo. Ano yun? Hindi ko alam kung gagawin natin. Kunyari, hindi mo siya memorize, no? Siyempre, i-let natin yan na X, no? Let mo to na or S na lang, no? Para S. Kunin mo yan S. So, mag-Pythagorean ka, A square plus B square equals 10 square root of 2 kasi ito yung hypotenuse mo, di ba? So, S mo yan, S square plus S square equals, ito, pag in-square mo yan, 10 square is 100, tapos yung square root of 2, square mo yon, lalabas yung 2. No, so,
S square plus S square magiging 2S square equals 200. Ngayon, i-divide ko sa 2, i-divide ko sa 2, S square equals 100. Square root mo yan, square root mo yan. Ang S ko is 10. Bakit 10? Kasi yung 10 square is 100. No? Okay, yan na siya. Yan yung S mo. Eh, hindi pa naman yung S yung kinukuha. Ang kailangan mo is area. Ngayon, meron ka ng value no? Anong value ng S mo? 10. Ito 10 din to, di ba? Eh, di ba, alam mo naman ang formula nun? Ano ba formula niyan? Pag area ng square. Siyempre, formula ng area ng square is S square. 10 square magiging 100. Tapos, cm square. Letter B. Okay? Ba't parang ang galing ko dito? Paano po pag 30-60-90? 30-60-90 naman, may ano tayo nung kahapon eh. Pero sige. Ay, screenshot nyo muna to. Sige. Mga nag-i-screenshot dyan. Tuturo ko yung 30-60-90. Na? Okay? 30-60-90 naman. Ganito yun. Okay na? Burahin ko na ha. Ay. Okay. Sa mga hindi umabot ng 30-60-90 kahapon, ganito lang yon. No? Meron ka kunyari lang, no? Right triangle. Saan gumagana yung 30-60-90? Sa right triangle. Kasi ibig sabihin yan, ito 90 degrees. Ito kunyari yung, ito na lang yung 30. Tapos ito na lang yung 60. No? Pwede rin baliktad kung ano man yung trip mo dyan. Pero ganyan na lang. Halimbawa daw, may value kunyari yung hypotenuse mo. Sabihin natin, ang value ng hypotenuse mo is 10 na lang. No? No? So, kung 10 na lang to, yung kaharap ng 90 mo or yung hypotenuse, ano ibig sabihin ng hypotenuse? Longest side sa right triangle. Okay? Longest side siya. Ngayon, kung ito yung longest mo, yung kaharap daw ng 30, kalahati. No? So, kung 10 to, kalahati ng 30 ilan? Ay, yung kaharap ng 30, ito yon, di ba? Kalahati daw ng sukat ng longest. So, 5 siya. Okay. Tapos, para makuha mo naman yung kaharap ng 60, ito yon, i-multiply mo sa square root of 3. Uy, better than thank you naman, ano. So, multiply mo to. Para makuha mo to, itong nasa harapan ng 30, i-multiply mo sa square root of 3. So, 5 is square root of 3. Magiging ganyan na siya. Okay? Nagigets ba? Ganyan naman yung 30-60-90. Eh, paano, sir, kung hindi ka dun galing? Halimbawa, ganito. Sige, burahin ko, ha. Paano, sir, kung ang hypotenuse naman yung hinahanap? Bigyan ko example para matry natin, no? Halimbawa, dito galing. Ang value dito, 9. Sige nga, kunin nyo yung side na to. Si x, gawin ko tong x. Ito naman si y. Sige nga, kunin nyo yung value ni x, kunin nyo yung value ni y. Na? Testingin nyo. Hindi nyo kailangan magsukat to ba? 3 square root of 3 tsaka 6 square root of 3. 18. Halo-halo tong topic na to. Pero geometry siya eh. Yung pinaka-ano niya is geometry. Pero pwede kasi yan dahil general math naman yan. Lahat siya. X is 9 din po ba? Diba? Hindi. Kahit di mo estudyante, ba't interesado ako? Okay? Ano sagot? Kunin nyo muna yung value ng x sa y. Try nyo muna. Inom lang ako tubig. Thank you po, Ma'am or Sir Glenel, no, sa pag-send po ng art nina. Thank you. Anong sagot? Ba't wala nakakakuha? Joke lang. Magkaiba yun, no? Magkaiba yun. Discussion lang to na dagdag, no? Huwag nyo napansin ito, tapos na to eh. 100 sagot dyan, no? Sa 29. Okay, ihilang. Sige, Sir Jerby, no? Ganito, tingnan natin, sagutan natin. Itong value ng x, kukunin na natin, no? Tingnan mo to, formula. Tingnan mo yung ginawa natin kanina. Ito kunyari yung 10, ito yung 5, ito naman yung 5 square root of 3. Ito yung gagamitin nating sample, no? 30, ito naman 60. Okay.
So, kunyari, una muna natin, makinig muna. Huwag mo nang mag-solve, makinig muna sa akin. Para makuha mo yung x, dito ka manggagaling. Pansinin mo dito yung kaharap ng 35. Anong ginawa natin para makuha natin to? Anong ginawa natin para makuha yan? Di ba minultiply natin ng square root of 3? Di ba? So, anong gagawin mo? I-divide mo naman siya ng square root of 3 para makuha mo yung value ng x. O, pagka ganyan, ito na ba yung sagot? Hindi pa. Bakit? Hindi ka kasi pwede magkaroon ng square root sa ilalim, no, sa denominator. So, anong gagawin mo dyan? Rationalize ba tawag dyan? Multiply mo sa square root of 3, multiply mo sa square root of 3. Pwede ba yan, sir? Yes, kasi yung square root of 3 over square root of 3, saan ba equal yan? Sige nga, tanong ko muna. Anong value ng square root of 3 over square root of 3? May nakikinig pa ba? Parang wala na. 1, very good. 1. No, ibig sabihin, parang nag-multiply lang ako ng 1. Di ba kunyari, yung 3, multiply ko ng 1, 3 pa din yun eh, walang pinagbago. No, so, ang tawag natin dyan is rationalizing ba? Hindi ko alam eh, basta yun. Yung conjugate, hindi, iba yun iba yung conjugate. No, so, multiply mo to, magiging 9 square root of 3. Tapos yung baba mo naman is, square root of 3 times square root of 3, magiging square root of 9 yan. Yung square root of 9, magiging 3 yun, di ba? So, 9 square root of 3. Okay? Angat ko lang ng onte ha, para makita. Okay? So, 9 square root of 3 over 3. Ito, makakancel mo pa. Magiging 3 na lang. So, 3 square root of 3. Ito yung x mo. Okay? 3 square root of 3. Tinan mo ang haba ng ano, di ba? Pero pag na-master mo naman yan, maiksi lang yan, no? Kahit tingnan mo lang, kayang-kayang mo na yun. Kagaya na sir po, tingnan mo, ang bilis na magsagot. Rationalization yun. Rationalization. So, nakuha mo na ngayon. Yes, standard yan, no? Ayun yung parang pinaka, niya, shortcut. 3 square root of 3. Yan yung value ng x mo, ha? Ngayon, sabi natin kanina, pansinin mo yung natin dito sa may taas, yung, ano man tawag natin dyan, yung, eto. Anong tawag natin dyan? Yung guide. Etong baba na to, which is eto rin siya dito, doble nento. So, anong gagawin mo? Dodoblehin mo lang yan para makuha mo. Eto, yung dinoble mo, yung baba, yung kaharap ng 30, di ba? Yung kaharap ng 30, dodoblehin mo. So, magiging ilan? Magiging times 2 mo. 3 square root of 3 times 2. Magiging 6 square root of 3 pala, 3, sorry, hindi 2. Okay? 6 square root of 3. So, ganun lang siya, no? Okay? Ganun ang 30, 60, 90. Shortcut din yun. Mahalaga na alam nyo rin yan siya. Siyempre, iba-iba tayo na naging teacher sa geometry. Siyempre, iba-iba rin yung pag-atake niyan, no? Sa akin, hindi ko na kailangan memorize yan, no? Dati ko pa yan kasi alam, no? And kung mapapansin nyo, yung iba dito, no, yung mga binlock na natin, iba kasi sobrang kayayabang, ano? Pagka nag-i-explain ako dito ng para sa yung mga na hindi nakakasunod, parang ang bubobog, nagagaganon pa yung mga sinasabi, no? Sa akin kasi, pwede ko naman ratatin yan agad, 1 to 30, tapusin ko ng 30 minutes, kaya naman eh. Kaso nga lang, syempre, may iwan yung iba. Pwede. Sino ba to? What? Pwede ka dun sa, manood ng mga nag-ML. Okay? Next, number 30, last number, no? The quadratic equation, x squared minus 5x plus 6. For let or civil services, sir, laking tulong nito. Any sa dalawa, no? Solid mensuration. Drop mo na ba? Huwag niyo drop. Kaya pa yan. Late game. Ano na ba ngayon? Prelim, midterm, ano ba? Finals? Ano ba yan? At sabihin mong ako'y mahal. Tignan mo, marami pa nagkakamali. May hint na sa baba. Okay? Let's answer this one. Oo nga, buti hindi na nakita. Paano yan? Mag-ano tayo, no? Okay, anong technique natin dito para makuha mo daw yung roots? Ano yung mga similar, yung mga kapareho ng roots? Zeros, or yung values ng x values,
Ano pa ba yung meron pa rito eh? Ano ba yung mga meaning ng roots? Roots, zeros, x values, ano pa ba? Meron pa ba, Sir Pao? Bukod dyan sa zeros, x values, meron pa ba? Solution yon, solutions. Very good. Ayun yung isa, sabi ko apat yan eh. X-intercept, pwede rin siya. Pwede rin, x-values na siya. Pero pwede rin yan, x-intercept, no? So, yun sila yung mga tawag doon. Iisa lang yan. Na mga values lahat yan ng x. Yun. Factors of 6 that can be added. Yes, tama yun. Oh, galing mo. Hindi ko lang pwede basahin yung pangalan. Okay, mag-quit, no? Okay. Mga factor ni 6 na pag inag-add mo daw, magiging negative 5. Very good, no? Ano ba mga factors ni 6? Pag minultiply mo, magiging 6. So, 1 times 6, 2 times 3. Okay, so yung mga negative din, yung negative 1 times negative 6, tsaka negative 2 times negative 3. No, ano yun dyan yung pag pinag-add mo, magiging negative 5. Ito, no? Pag pinag-add mo yung negative 2 tsaka negative 3, magiging negative 5. No? So, magiging x minus 2x. Sorry. No? Kasi gagawin mo siyang factor, no? Kunyari, x negative 2 nakuha mo, ay di ima-minus 2 mo. Pag negative 3, ma-minus mo din dyan. Tapos, ang gagawin mo dyan, ito na yung mga naghahanap ng factoring kanina, no? Equals 0, x minus 3 equals 0. Lipat mo to doon, magiging x equals 2. Lipat mo doon, magiging x equals 3. Ito na yung mga value mo, 2 and 3. Hindi negative, no? Hindi ito, ha? Mali yung letter. Mali ito, ha? Mali yan. Bakit kasi equate mo pa sa 0, eh? Okay? Gets ba? So, paalala lang ulit, no? Sige, mga mag-SS, pwede niyong SS. Okay? Ayan, very good yung mga nakagets. Okay? Ayan, ha? I-equate mo pa sa 0 yan, no? Anong nangyari sa 6? Pinactor natin siya para makuha natin to. Sa kanya kasi manggagaling yan. Yes, ito yung quadratic. Another example, para di ka magkamali sa sign. Sige, sa mga example niyan. Sige, example pa tayo. Ito, anong factor? Thank you po, sir. Yun, Mr. Chubby. Thank you po sa paros, no? Your Acel. Thank you po sa your awesome. Thank you po. Sir LB, thank you po sa awesome, no? Thank you po. Ito. Try nyo to. Sige, mamaya yan. Yung 4x squared. Ito muna, factors. 3 and 4. Yung sagot? Ano sagot? Roots na kailangan, ha? Roots na kailangan. Anong roots? Roots na ilagay nyo dyan para makikita ko kung tama ba. Negative 7, tsaka 1. Roots, ha? Roots ang hinahanap ko. Roots. Hindi factor. Roots ang hinahanap ko. Magkakaiba eh. Ayun, no? Tinan mo. Sige, ganito yon. Anong factor muna? Factor nito. Madali intindihin pag gising, limot na. Kailangan ng practice para hindi makalimutan. Dumaan din ako dyan eh. Yung tipong pag may math lesson, nakakalimutan mo agad. Pero practice yan. Parang ML. Pag sa ML, ang hero ngayon, kunyari, si Yura. Hindi ka naman nag-Yura. Anong gagawin mo? Nagpa-practice ka, di ba? Pina-practice mo yung Yura. No, so, ganun siya. Okay, anong factor ni 7? 7 times negative 1, tsaka 7, tsaka negative 7, tsaka 1. Ano dyan yung pag pinag-add? Ba't parehong negative? Ano factor ni 7? 7 times negative 1, tsaka 7 times negative 1. Alin dyan yung pag pinag-add ko, makakakuha ko negative 6 ito. So, ilalagay mo, negative ito, tapos x plus 1. Ngayon, equate mo sa 0. X equals 7. Ito naman, x equals negative 1. Okay, so, ito yung roots mo. 7, tsaka negative 1. Dalawa sila. Very good, no? 7, negative 1. Galing ka talaga. Very good, no? So, yun lang yung ating ngayon, no? Ating lesson. Maraming salamat, no? Sa mga nag-follow sa atin, mga nag-send ng gifts. Ang dami na nag-send, no? Very good. Maraming salamat po sa lahat po na nag-send ng gifts. Tanong, meron ba tayong live bukas? Yes, 9, 10, 11, or 12 p.m. or midnight pala, or 1 a.m. yung start, no?
Okay, para sa anong topic, kung ano lang gusto kong topic, no? So, yung makakatulong naman sa inyo yun. Anong oras kayo nagla-live? Ito nga, 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. Depende kung anong oras tayo pwede mag-live, no? Trigo, wala tayong Trigo eh. Pang ano ba lang to, CSE? Yung mga walang calcu. Okay, age problem, tapos na. Age problem, na-upload na natin, no? Okay, so, thank you, no? Dito yung mga recorded kung hindi nyo nakita. Yung mga in-upload ko na, nandyan na. Search na lang, no? Sa Red Up, no? Sa ating channel. Good night, Ma'am Grace. Thank you po sa pag-gives na, Ma'am. Thank you po, Kuya Doc, no? Ito, Reels, tsaka yung questionnaire, mag-upload ako dyan para may trial kayong sagutan. And then, ito naman is, ano to? Dito tayo nagla-live kaya ano napapansin, no? Thank you. Wala pa tayo pre-call, no? So, yun lang. Thank you, Sir Carl, no? Sa pag-send ng gifts, no? Thank you po. Ayun yung mga nag-ano sa atin, nag-follow. 75,000 na hearts na. Very good, no? Record ko lang muna para meron tayong, ayan, meron pa nanood sa atin, 350 almost. And then, 553k dumaan. 28 nag-give, 660 nag-follow, and 75k hearts, no? Maraming salamat po, everyone. Thank you po. GC, wala pa tayo GC, no? Medyo ginawa kasi tayo kanina. Pero yun lang. Maraming salamat. Good night, everyone. Thank you. I hope meron kayo natutunan ngayon. Thank you. Sakto 2.5 hours tayo nag-live. Thank you, guys. See you tomorrow.